Pinag-iisipan namin kung kukunin na ba namin kasi feeling ko pag naghintay pa kami ng ilang days, may ibang mag-a-apply din dun and ibibigay nila yun dun. Plano namin tingnan ngayon is yung higaan lang. Ang ganda ng mga for sale na plato at saka utensils dito pero hindi ko sure kung pasok ba sila sa budget. Ayan siya, pa-square na siya halos. Okay! Oh my God, ang ganda nito. $649 lang. Hindi kompleto yung IKEA experience kung hindi tayo kakain sa restaurant nila. Sobrang gutom na gutom ako, oh my God. Yung second unit na view namin dun sa Metropolitan na 600 square feet mahigit. Yun yung third choice namin. So, in-apply namin siya kaninang umaga and sabi nung broker, habang show niya kami dun sa mga units, pwede niyang ibigay sa amin yun right then and there. So, although hindi namin siya first choice, napakaganda pa rin ng unit. Binabalik-balikan ko yung video and malaki rin siya. Maganda rin yung view. 24th floor to. So, hindi siya ganun ka sobrang taas pero may magandang view pa rin ng Falls Creek. So, hindi siya nakakasawang tingnan. Ang ganda ng mga for sale na plato at saka utensils dito pero hindi ko sure kung pasok ba sila sa budget. Fable yung pangalan ng stores. Pero hindi pa rin namin kasi talaga sure kung, oh my God, ang fancy. So babalikan namin to. Hindi pa rin namin kasi talaga sure kung may furnitures na ba or kasamang mga cookwares yung malilipatan namin. Pero karamihan sa mga na-check namin, wala. So kailangan namin talaga planuhin kung magkano yung iba-budget namin para sa mga bagong utensils and kitchenware. And itong street na to sa Granville, sikat to na bentahan ng mga home furniture, appliances. So karamihan ng mga tindahan dito, ganun yung mga binibenta. And ang dami nila, sobrang ang gaganda. Pero ang plano naming tingnan ngayon is yung higaan lang kasi yun yung for sure na hindi namin na dadalhin dun sa bagong tutuluyan kasi hassle maglipat ng malalaking furniture. So yung table at saka yung higaan, iwanan na namin sa Port Moody. Ito na yung pupuntahan namin, pag-checkan namin ng bed at saka siguro sofa na rin. O lahat. Wala pa naman kaming planong bumili today. Pero oh my God, ang ganda. King size yung gusto namin for now. So feeling namin ito yung king size nila. I think. Oh my God. Walang nakalagay pero napakalaki nito. So parang ayan siya, pa-square na siya halos. And kasya yung dalawang standard na bed. Same ng kulay ng bed frame namin sa Pilipinas tong ito and ito yung gusto kong kulay niya. Although okay lang rin naman sa akin yung darker pero nice, ang ganda niya. And queen size naman daw to. Super nice. Ang cute nitong bedside drawer na to. Oh my God. Napakapitit niya lang kasya siya sa kung halimbawa wala na talagang space and nakuha na ng higaan yung buong space ng kwarto. Yung price nung bed frame pa lang, wala pang kasamang comforter or hindi pa kasama yung kutsyon, 1,800 kagad. Pero ayun, magtitingin-tingin pa kami. Sobrang dami namang mapagpipilian at saka maiikutan dito. At saka meron pang IKEA. So ngayon plano namin pumunta ng IKEA. Next, actually titingin na lang rin kami ng sofa. Nadaanan namin tong katabi niyang tindahan. And I think 2-seater lang yung kasya dun sa mga living room na tiningnan namin. Babit ang ganda ng carpet. Yeah. So nice. Ang ganda nitong dining table na to. Pero 6-seater siya. And I think kailangan ng malaking kusina talaga para ma-fit into ng maayos. Ang ganda nitong lamp. Oh my God. $494. Holy. Pero oh my God, ang ganda ng setup nito. Okay, hindi masyadong sikat tong gantong kulay. Pero, well, dito sa Canada, sikat tong gantong klaseng kulay. And I think perfect to. 2-seater siya. 2-seater lang siya. Hindi siya ganun kalaki. Hindi siya ganun kahaba. Oh my God. Pero ang price ay $2,774. 2,000? So papalo ng kung sa Pilipinas 100,000. Pero oh my God, ang ganda niya.
medyo over budget lahat ng presyuhan ng mga sofa at saka gamit dito. So I think sa IKEA na lang kami magtitingin-tingin. At least medyo realistic yung prices doon. I mean realistic na ma-achieve namin based sa budget namin yung mga prices doon. Dito parang oh my God, I can't. Parang long-term investment talaga sila to think na magre-rent lang naman kami and for sure mag-move ulit kami to a different location after 2 or 3 years. So, tingnan na natin tong presyo ng mga Plato Cafe. And totoong cafe talaga sila. Nag-serve sila ng desserts and coffee. $170 yung bawat piraso nitong wine glass, champagne glass. And it will be the same color. You're able to mix and match in terms of like, if you want the dinner plates in a different color, you could do that. Okay. Oh, okay. So, 3 of the same set or different, it doesn't matter. Ang cute ng pink nila. Pink, itong green, at saka itong black. Ang cute. And $104 lang isang set. Huh? Actually, yeah, cute din to. Lahat ng mga may tint ng color ang cute. And itong flatware set, 20 pieces nitong mga kubyertos, $360. Pero, ang cute ng gold. Wow. Dati parang namamahalan ako sa IKEA pero ngayon na-appreciate ko na yung parang napaka-consumer friendly nila, eco-friendly and pasok lagi talaga sila sa budget. Ngayon ko na-realize yun. Pero ayun nga dati parang feeling ko ang mahal-mahal lagi ng mga tinda sa IKEA. Hindi rin namin nakuha yung 24th floor dun sa Metropolis dahil may nauna nang nag-apply and first come first serve daw dun talaga. So pag ikaw yung nag-apply and available yung unit, ibibigay nila sa iyo diretso. Ngayon, ang sabi nila available pa daw yung 30th floor which is gusto ko rin. Napakataas kasi and napakaganda ng view. Pero maliit lang siya. Around 506 square meters lang siya. Siya yung pinakamaliit dun sa mga na-view namin sa Metro. Actually, siya yung pinakamaliit sa lahat ng mga na-view namin. Ngayon, pinag-iisipan namin kung kukunin na ba namin. Kasi feeling namin, kapag hindi namin siya kinuha, pag naghintay pa kami ng ilang days, may ibang mag-a-apply din dun. And ibibigay nila yun dun sa pinakaunang mag-a-apply. Pero, ayun nga, hanggang ngayon wala pa rin kasing rejection from Woodward at saka Spectrum. So, parang hindi namin sure. Either kunin namin to and then hindi na talaga namin makuha yung Woodward kasi wala pa rin rejection doon or maghintay kami sa Woodward tapos ma-reject kami tapos makuha rin ng iba to. So, parang hindi namin makuha both. And hindi kompleto yung IKEA experience kung hindi tayo kakain sa restaurant nila. Medyo matagal na rin yung huling time na kumain kami dito and namimiss ko na yung New York cheesecake nila. $2.99 lang tong cheesecake na to. Mas mura siya compare dun sa ibang mga cheesecakes dito sa Vancouver. Sobrang gutom na gutom ako, oh my God. And etong share ko na to, $20 lahat to. So, 8-piece Swedish meatballs with mashed potato, green peas, and yung matamis nila na sauce. Tapos parang 2 pandesal, lumpia. Hindi ko alam kung anong tawag dito, medallion. Pero hindi to pandesal na Pilipinas or lumpia nila. Ng Pilipinas din. Cheesecake and Coke. Let's go. Gusto ko na umpisan kagad tong meatballs. Nakakamiss siya, grabe. Mashed potato. And yung in-order ni Ran, instead na Swedish meatball, falafel meatball. So, yung falafel gawa siya sa chickpeas, sa pagkakaalam ko. Masarap actually. It's good. Tikman natin tong vegetable spring rolls nila. Sakto lang. And ito yung tinatawag nila na medallion. So para siyang vegetable na pinagsama-sama. Actually masarap siya. First time ko makakain ito. I like it. Tignan mo itong sarap. And ito yung sinasabi ko na parang monay pandesal nila dito. Na tinatawag lang nila na bun.
And ito yung pinaka-favorite ko dito na hindi ko pinapalagpas every time na nandito ako. Yung IKEA New York Cheesecake. Napakasarap. Medyo napatagal yung kain namin pero may time pa naman kami mag-ikot-ikot ngayon para tumingin ng mga model beds and cabinets and sofa set dito. Oh my God, ang ganda nitong TV bench na pwede rin, well, media center. And $349 lang siya. Napakahaba niya, napakalaki niya. And yun yung sinasabi ko pagdating dito sa IKEA. Ang ganda ng quality and napaka-affordable. And itong TV bench na to, $99 lang. Pero white siya. So ang generic niya tingnan. Pero oh my God, ang laki niya rin. I think 3-seater tong sofa na to, pero ang ganda ng kulay. Ang ganda ng pagkaka-makeup at saka design sa kanya. Hindi sila rustic? Yeah. Oh, I don't know kung ma-afford ba natin yun. Ang ganda ng setup na to for balcony, yung upuan, yung maliit na table. Tsaka ito. Oh my God. So far, ito na yung pinakamurang sofa na nakita namin. Sofa bed pa, $1,399. Okay. Oh my God, ang ganda nito. $649 lang. And 2-seater siya. Oh my God. Ang ganda ng salad bowl na to. Ang laki niya. $19.99 lang siya. Almost $20. I think this is the perfect table na pangdalawahan lang. Ang ganda ng setup niya. And ang mura niya lang rin. $299 lang siya. 500 square feet. Yung 500 square feet is equal to 47 square meter, which is not really bad. Malaking. Parang dalawang studio type na siya. And nireview ulit namin yung mga video na nakuha namin dun sa 30th floor ng Metropolis. And it's not bad. Sobrang okay siya. Malaki siya for the two of us. And so, kinuha na namin. Medyo kabado kami pero feeling ko mamimiss din namin tong opportunity na to kapag halimbawa naghintay pa kami. So, ayun. Kinuha na namin. Well, ayun lang. Thank you sa pagsama sa akin today. Na-appreciate ko kayo. Kita-kits ulit sa susunod na episode. Bye.